Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1271 hanggang 1290. Kabanata 1271. Nang sumunod na araw, dahil dinala ni Julian ang Bentley ni Jasper para sa panapanahong maintenance, umupo si Jasper sa ordinary at low-profiled na BMW ni Wendy para magtrabaho. Masayang nagkukwentuhan silang dalawa at ilang daang metro na ang layo sa opisina nang may ilang lalaki na biglang tumakbo palabas sa gilid ng kalsada para tumayo sa harap ng sasakyan ni Wendy. Napabuntong hininga si Wendy. Salamat sa kanyang mabilis na reflexes, nagawa niyang paikutan ang manibela at maiwasan ang pagkatok sa mga taong ito. Gayunpaman, ang BMW ay nauwi pa rin sa pag-crash sa mga dahon sa tabi ng kalsada. Nagkaroon ng malakas na putok, at lumitaw ang isang dent sa bonnet ng kotse habang ang usok ay sabay na nagsimulang bumuhos mula sa hood. Pagkatapos ay automatikong pinatay ang makina ng sasakyan. Sinangga ni Jasper si Wendy gamit ang isang kamay niya para protektahan siya. Walang pakialam sa sarili, mabilis niyang tinanong si Wendy, "Are you okay? Nasaktan ka ba?" Umiling si Wendy at umiling-iling na sumagot, "Ayos lang ako." Nagulat lang. Tumalim ang tingin ni Jasper. Yung mga lalaking naubusan dapat may death wish. Pababa na sana siya ng sasakyan nang marinig niyang sumigaw ang mga lalaking iyon. "Wendy, alisin ang F*** out ngayon din." Naningkit ang mata ni Jasper sa narinig. Mula sa paraan ng pagkilos ng mga lalaki, ang insidenteng ito ay hindi sinasadya. Halatang pinupuntirya nila si Wendy. "Ano ang gusto mo sa kanya?" Bumaba si Jasper sa sasakyan at diretsyong nagtanong. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, bilang isang lalaki, si Jasper ay kailangang lumabas at harapin ang mga hooligans habang pinananatiling ligtas ang kanyang babae sa likod niya. Anuman ang alitan ni Wendy sa kanila o kung sino ang mali, walang paraan na hahayaan ni Jasper na saktan nila si Wendy. Kung hindi niya ito ginawa, baka hindi siya lalaki. Para saan? Ang lalaking nangunguna ay medyo payat na nasa edad 40. Siya ay nanunuya at sumagot, "Ang tanggang B** na iyon ay bumagsak sa aking negosyo, kaya gusto kong bayaran niya ako sa aking mga pagkalugi. Panatilihing malinis ang iyong mabahong bibig." Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at tinignan ng masama ang lalaki. "Hindi ako tutol sa pagtanggal ng mga hanggal ng ngipin sa iyong bibig." Nena si Ward sa sinabi ni Jasper. "Sino ka, brat? Sino ka para tumalon sa harapan ko at manggulo?" Sa pagkakataong ito ay bumaba na rin si Wendy sa sasakyan. "Kilala mo ba sila?" tanong ni Jasper. "Hindi." Umiling si Wendy, halata pa rin ang pagkagulat sa kanyang takot na ekspresyon. Nagningning ang mga mata ni Ward nang makuha niya ang kagandahan ni Wendy. "Oo, sinong mag-aakalang napakaganda ng magandang babaeng presidente ng JW Capital?" Napakunot noo si Wendy sa hindi magandang salita ni Ward at naiinis na nagtanong, "Sino ka? Hindi ka ba natatakot na masagasaan kita kapag bigla kang sumugod sa kalsada?" "Sino ako? Nandito ako para hanapin ka." Napangisi si Ward. "Ikaw yung B** na tumanggi sa car purchasing proposal, di ba? Binigyan ko ang mga empleyado ng iyong kumpanya ng higit sa 100,000 summer dollars. Mas mabuting bayaran mo ako." Ang pag-angkin ng lalaki ay nagsabi sa kanila ng kanyang pagkakakilanlan. Ito ay dapat na ang ahensya ng kotse na sina June at Hannibal ay nakipagsabuatan. Tumingin si Jasper kay Ward na parang tanga. Dapat nasa mga detention center ngayon sina June at Hannibal. Gayunpaman, sa halip na magtago, ang hanggal na ito ay talagang pumunta dito upang humingi ng kabayaran. Sa palagay ko hindi mo alam na ang pagbibigay at pagtanggap ng suhol ay parehong matitinding krimen, hindi ba? Mahinahong sabi ni Jasper. Tumawa ng malakas si Ward at sumagot, "Batas ang sinasabi mo sa akin, bobo. Mahigit 1 dekada na akong nakikipagdeal ng mga sasakyan dito sa Norritos City. Sa tingin mo kaya kung manindigan sa industriyang ito nang walang ilang mga kasanayan?
Magtanong man lang kung sino ang unang Ward Benson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1272. Oh, so sino ka? Mahinahong tanong ni Jasper. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi ako isang taong kayang saktan mo. Tinitigan ng masama ni Ward si Jasper, ayaw niyang sayangin ang oras niya. Tapos, nilinggan ng lalaki si Wendy at ngumisi ng masama, Ms. Schuler, di ba? Nabalitaan ko na ang buong pangyayari. Matagal nang naaprubahan at pinirmahan ang kontrata sa pagbili kung iniisip mo ang sarili mong negosyo, B***. Gumastos ako ng napakaraming pera dito at ngayon wala na ang lahat dahil sa iyo. Bayaran mo ako ng 300,000 para sa kabayaran ngayon oh. Ngumisi si Ward at tinitigan si Wendy ng masama. Maaari kang magpalipas ng ilang gabi sa akin at kukunin ko iyon bilang bayad. Nang matapos siyang magsalita, isang leather na sapatos ang nakapasok sa kanyang tiyan. Hindi inaasahan ni Ward na magiging pisikal ang tila kalmadong tao. Magsimula sa gayong masakit na pag-atake. Ang sipa ay dumapo sa tiyan ni Ward, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Pakiramdam niya ay napipiga ang kanyang loob at nag-intertwine ang kanyang mga organo. Agad namang nagtakbuhan ang mga subordinate na dinala niya para alalayan siya. Okay ka lang ba, Mr. Ward? Nag-aalalang tanong ng mga nasasakupan. Moherf **Sacker. Tumangala si Ward at tinitigan ng masama si Jasper bago sumigaw, "How dare you kick me, brat? Nababaliw ka. Papatayin kita ngayon. Ano pang hinihintay nyo? Kunin mo siya." Binaliwala ni Ward ang sakit niya at pinaalis ang mga nasasakupan bago tinuro si Jasper at sumigaw. Agad na tinitigan ng masama si Jasper ng iilang subordinate nang magsimula na silang palibutan at handang umatake. Kalmado ang ekspresyon ni Jasper, ngunit handa siyang lumaban. Walang laban si Jasper kay Julian pagdating sa pakikipaglaban, hindi man lang siya kasing galing ni Henry. Nagkataon namang wala si Julian ngayon at ang senior niya, ang bodyguard na si Jasper na nakatalaga kay Wendy, Fallon, ay nagbakasyon din ngayon. Gayunpaman, bilang isang lalaki, tumanggi si Jasper na manahimik nang ang isa pang lalaki ay tumangala sa kanyang babae. Ang ilang mga kalaban ay maaaring tahimik na tiisin at kalaunan ay haharapin sa pamamagitan ng mga plano at pakana. Tulad ng mga kaaway ni Jasper, sina Conrad at Prince. Gayunpaman, bilang isang tao, ang ilang mga bagay ay hindi kayang tiisin. Halimbawa, ang ugali ni Ward. Hindi ito dahil mas malakas si Ward kay Conrad o Prince. Sa mga tuntunin ng katayuan, ang isang ahente ng kotse ay hindi man lang nagkaroon ng karapatang pananangin ang sapatos ng dalawa. Sa kabila nito, nalampasan ni Ward ang mga hangganan ni Jasper. Kung hindi ito ang kaso, hindi na kailangang makipag-away kay Ward ngayon, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang katayuan. Ang paggawa nito ay magpapababa lamang kay Jasper sa antas ng iba. Nakita ni Wendy kung paano mawawala ang sitwasyon. Walang paraan na panoorin niya si Jasper na nakikipaglaban sa maraming kalaban na wala si Julian sa tabi niya. Kung tutusin, tiyak na matatalo at masasaktan si Jasper. Tama na. Ang pangunahing pasukan ng JW Company ay nasa unahan namin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tumingin si Wendy kay Ward ng masama. Darating kaagad ang mga security guard ng JW Company, at kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok sa ulo niya, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Ang hangin ng pangangibabaw ni Wendy sa sandaling ito ay hindi maihahambing sa sino mang ibang babae. Natigilan si Ward at ang kanyang mga kasamahan dito. Pinaikit ni Ward ang kanyang mga mata at tumitig sa entrance ng opisina sa hindi kalayuan. Alam niyang ito ang pasukan sa JW Company kaya naman hinintay niya si Wendy dito. Sa pagtimbang sa kanyang mga pagpipilian, hindi pinansin ni Ward ang sakit na kanyang naramdaman at nginisyan. Mabuti, hindi ko sasaktan ang stupid **king boy toy mo ngayon, pero kailangan mong bayaran ako ng bawat sentimo ng kabayaran. Dati 300,000, pero kailangan ko ng kahit 350,000 ngayon. Hindi bababa sa isang sentimo o papatayin ko siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1273. Lalong lumamig ang ekspresyon ni Wendy sa sinabi ni Ward. Ikaw ang gumawa ng kriminal sa pamamagitan ng panunuhol sa mga tauhan ng kumpanya.
Paano ka makakahingi ng kabayaran pagkatapos mong mahuli? Sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi kahit sa iyong pinakamaligaw na panaginip. Nagyayelo ang tingin ni Ward habang sinasabi, kailangan mong ibigay sa akin ang pera sa gusto mo o hindi. Ang aking kapatid na lalaki ay ang presidente ng Southeast Province Lawyers Associates at siya ay kasalukuyang nagbibigay aliw sa isang taong napakahalaga mula sa Harbor City. Isang tawag lang ang kailangan para maipakalat ko ang nangyari sa JW Company sa buong lugar. Kapag nangyari yon, kakasuhan ka ng kapatid ko hanggang sa masira ka. Maangas na isiniwalat ni Ward sa kanila kung bakit siya walang takot. Nabalitaan ko na may relasyon kayo ng may-ari ng JW Company, Wendy. Maaaring hindi ko magawang saktan ang isang makapangyarihang tao na tulad niya, ngunit para maprotektahan mo itong larwang batang ito sa tabi mo, tiyak na mahalaga sa iyo ang batang ito, hindi ba? Haha, at hindi ka natatakot na malaman ng boss mo ang nangyayari sa pagitan mo ng boy toy mo. Masama ang ekspresyon ni Ward habang nakangisi. Ang maging CFO ng JW Company sa napakabata at magandang edad. Sok-sok, akala mo ba hindi ko alam kung paano umabot sa ganitong punto ang mga babaeng tulad mo para magkaroon ng katayuan, katanyagan, at pera? Lahat ng mayroon ka ngayon ay nakukuha mula sa pagbuka ng iyong mga paa. Kung hindi mo mabayaran ang pagkawala ko, sisirain ko ang reputasyon mo. Parehong nagbago ang ekspresyon ni na Jasper at Wendy nang marinig siya. Hindi lang ang hanggal na ito ay walang ideya sa mga panloob na relasyon ng tauhan ni JW, ngunit hindi rin niya alam kung ano ang hitsura ni Jasper. Gayunpaman, ito ay may katuturan dahil siya ay isang simpleng ahente ng kotse. Siya ang may-ari ng isang maliit na negosyo na may kabuuang halaga ng asset na ilang milyon ang pinakamarami. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya ay hindi nagpapahintulot sa bawat pamilya na magkaroon ng kotse, at ang negosyo sa pagtitinde ng sasakyan ay hindi pa umuunlad ng kasing dami nito sa hinaharap. Ang may-ari ng isang maliit na negosyong tulad niya ay walang karapatang malaman kung sino si Jasper. Hindi na malaya ni Ward ang nakakaawang mga tingin ni na Jasper at Wendy ay nagpatuloy siya sa pagsasalita ng may pagmamalaki. Nagsalita siya na para bang nahuli niya ang kahinaan ni Wendy. Wendy, kapag nalaman ng isang taong kasing halaga ng may-ari ng JW Company na niloloko mo siya, higit sa 350,000 ang mawawala sa iyo. Buhay mo ang nasa linya. Ngumisi si Ward at buong pagmamalaki na sumagot, syempre, ayokong umabot din sa puntong iyon. Lahat ng iwan ay pera, kaya bayaran mo ako o gumugol ng ilang araw sa akin at papakawalan kita ng isang beses. Well, pumili ka na. Sa sandaling iyon, sumugod ang ilang security guard. Bilang mga empleyado ng kumpanya na responsable sa pagbati at pagpapadala ng mga tao, ang pinakamahalagang bahagi ng gawain ng mga lalaking ito ay ang pag-alala sa mga kotse ng kanilang mga amo. Ang BMW ni Wendy ay isa sa pinakamahalaga. Naagaw ang atensyon ng mga security guard matapos bumangga ang sasakyan dito. Sa oras na nagtipon sila ng ilang mga kasamahan, ang isyu ay nabuo na hanggang sa puntong ito. Ms. Schuler, agad namang dumating ang pinuno ng pangkat ng mga security guard para batiin si Wendy. Nanlaki ang mga mata nila nang lumipad ang tingin nila sa paligid at bumagsak kay Jasper. Mr. Dahil ayaw na ilantad ng mga security guard ang kanyang pagkakakilanlan, kumaway si Jasper at pinutol sila. Ang mga taong ito ay hinaras si Ms. Schuler. Itapon mo sila, bili ni Jasper bago hinayla si Wendy palayo. Bago siya umalis, sinulyapan ni Jasper si Ward at mahinahong sinabi, go ahead and use whatever tricks you have. Subukang maging kawili-wili hanggat maaari, dahil magkakaroon ka lamang ng isang pagkakataon. Pagkatapos, hindi pinansin ang mga sigaw ni Ward, dinala ni Jasper si Wendy. Iniwan din nila ang sasakyan doon dahil natural na darating ang isang tao sa kumpanya upang harapin ito mamaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1274. Ang may-ari ng kumpanya at ang kanyang partner ay hinaharas ng mga thugs. Ito ang unang naisip ng mga security guard. Agad silang napapump up habang nakatitig kay Ward at sa iba ng masama. Hindi mo ba sila narinig? Magwala ka ngayon din. Ang pinuno ng mga security guard ay isang veterano. Pagdating sa paggamit ng mga security guard para sa kumpanya,
Palaging isasaalang-alang ni Jasper ang mga veterano na ito muna. Hindi lamang para bigyan ng pagkakataon ang mabubuting tao na ito na makisalamuha muli sa lipunan, kundi dahil mas maaasahan sila kaysa sa karamihan ng mga regular na tao. Ito kasama ng matinding benepisyo ng empleyado ng JW Company ay nangangahulugan na hindi naman masama na gamitin sila bilang mga security guard ng kumpanya. Napatapak ni Ward ang kanyang mga paa sa pagkadismaya nang makita ang ilang matipunong gwardya. Sigaw niya sa likod ni Jasper, UB** and Boykoy. Hindi kayo susuko hanggang sa huling sandali, ha? Gusto mo talagang pasabugan ko ang bagay na ito nang wala sa sukat, ha? Sige. Maghintay ka lang. Katatapos lang niyang sumigaw nang magsimulang utusan ng pinuno ng mga security guard ang kanyang team na hawakan ang mga taong ito at pisikal na ilayo sila sa kumpanya. Moherf *Sacker, bitawan mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Nagpumigla si Ward mula sa pagkakahawak ng mga security guard bago tumalikod sa sulok ng kalye na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Napatingin ang pinuno ng security guard kay Ward at nginisyan. At least tingnan mo kung nasaan ka. How dare you come at gumawa ng gulo dito? Sino ka lang sa tingin mo? Pagkatapos ay inakay ng pinuno ng security guard ang kanyang team palayo. King hell. Masyadong nakakahiya iyon, Mr. Ward. Anong gagawin natin ngayon? Madilim na tanong ng isang subordinate. Matigas na sagot ni Ward, baka hindi natin sila matalo pagdating sa paglalaro ng madumi, pero huwag kang mag-alala. Tatawagan ko ang kapatid ko. Siya ang presidente ng Lawyers Associates ng probinsya, at isang kilalang barrister. May meeting pa siya ngayon sa dating mataas na opisyal ng Anti-Corruption Bureau ng Harbor City, kaya hanggat maaari ay sasabogan ko ang bagay na ito. To the point na alam na ito ng may-ari ng JW Company. Gusto kong makita kung paano ipapaliwanag ng B** na iyon ang sarili niya sa lalaki kapag nangyari iyon. Galit si Wendy habang sumasakay ng elevator sa itaas. Nabangga ko pa ang sasakyan ko ngayon. Anong malas? Pag-aliw ni Jasper, kotse lang. Bibilhan kita ng bago. I promised to buy you one long ago but never got the chance, right? Mukhang isa na itong pagkakataon para makakuha ka ng bagong kotse. Ngunit ang kotse na ito ay maayos kung ano ito, paano ang mga taong iyon ngayon? Hindi ba sila magdudulot ng gulo? Ang pagbili ng bagong kotse ay hindi malaking bagay dahil ang kailangan lang ay isang salita mula sa alinman kay Jasper o Wendy na gawin. Siya ay mas nag-aalala na si Ward at ang kanyang mga tauhan ay magdudulot ng mas maraming problema para sa kanila sa hinaharap. Ayos lang mag-focus ka lang sa trabaho, haharapin ko ito, sabi ni Jasper na may ngiti sa mga mata. Nakalimutan nga niya kung paano sinabi ni Ward na ang kapatid niya ang presidente ng Lawyers Associates. Ito ay hindi gaanong dahil ito ay medyo maliit na posisyon. Ang mas interesado kay Jasper ay ang walang kabuluhang pahayag na ginawa ni Ward tungkol sa libangan ng isang mahalagang tao mula sa Harbor City. Ang balitang ibinigay sa kanya ni Mortimer kagabi kasama ng mga lawyers, associates na ito. Naramdaman ni Jasper na malapit nang isulong ang kanyang pagpupulong kay Mortimer. Isa rin itong magandang pagkakataon para maobserbahan ni Jasper ang karakter ni Mortimer. Bilang taong namamahala sa Departamento ng Pangangasiwa, ang karakter ng lalaki ay higit na mahalaga kaysa sa kanilang mga kakayahan. Si Jasper ay hindi lubos na makatitiyak dahil lamang sa inirekomenda sa kanya ni Zachary. Hindi naman siya pinahintay ni Ward ng matagal. Sa loob ng mahigit isang oras, habang dumadaan pa si Jasper sa backlog ng mga dokumento, nakatanggap siya ng ulat. Tila, isang grupo ng mga taong kasalukuyang naghihintay sa legal na departamento ang gustong aidmanda ang kumpanya. Tara, tingnan natin. Tumayo si Jasper at pumunta sa sahig ng legal department. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1275. Tigilan mo na ang pag-arte sa akin ng katangahan. Itim at puti ang nakasulat sa kontrata ng pagbili. Not to mention na ito ay pinirmahan ng mga empleyado ng iyong kumpanya. Huwag mong isipin na dahil lang sa isang sikat na negosyo ang JW ay nangangahulugan ito na natatakot kami sa iyo. Ako, si Ward Benson, ang unang magrereklamo. Ito ay nakasulat sa itim at puti sa kontrata, at ito ay pinirmahan ng iyong empleyado.
Alinman sa sundin ang kontrata at bilhin ang mga kotse ayon sa kontrata o magbayad ng 3 beses ang halaga ng kabayaran. Gawin mo o kakasuhan ko ang kumpanya mo hanggang sa malugi ka. Hindi pa man nakakalakad si Jasper sa mga pintuan patungo sa legal department ay narinig na niya ang pamilyar na sigaw ni Ward. Noon lang, nakatanggap din ng balita ang general manager ng legal department tungkol sa pagdating ni Jasper at nag-walk out para batiin siya. Ang manager ng legal department ay isang lalaking tinatawag na Eugene Rose. Siya ay isang may kakayahang tao, nagkaroon ng law degree, at lubos na kaalaman sa pampubliko at komersyal na batas. Gayunpaman, tila maasim ang ekspresyon ng lalaki ngayon. Nandito ka pala Mr. Lane, bati ni Eugene kay Jasper. Ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Jasper. Mapait na ngumiti si Eugene, ang taong iyon ng Ward Benson ay ang ahente ng kotse na tila pinirmahan namin ng kontrata para sa paglalaan ng mga sasakyan para sa mga empleyado ng at higit sa ranggong deputy manager. Dinala niya ang kapatid niya ngayon. Kilala ko ang lalaking iyon, si Eddie Benson. Siya ay isang kilalang abogado sa Southeast Province, at ang presidente ng Lawyers Associate. Alam ko na ang lahat, mahinahong sagot ni Jasper, sabihin mo sa akin ang legal na isyu na kinakaharap ng kumpanya ngayon. Napabuntong hininga si Eugene at sumagot, ang pinaka-problema dito ay talagang pinirmahan ng natanggal na empleyado na si June ang kanyang pangalan sa kontrata. Inilalagay tayo nito sa isang walang katiyakang posisyon. Ibinibilang ba ito kahit na walang selyo ng kumpanya? Tanong ni Jasper na nakakunot ang noo. Ito ay isang maliit na pagkakamali lamang na maaari nating piliin, ngunit hindi ito magiging hadlang sa pagiging lihaytimo o bisa ng kontrata. At pinirmahan ni June ang mga papeles sa ngalan ng kumpanya, kaya nasa ilalim ito ng maliwanag na awtoridad na nagpapalubhan ng sitwasyon. Ang kontrata ay hindi kailanman naaprubahan ng kumpanya sa unang lugar at pinirmahan ito ni June sa kanyang sariling kusa. Ngayon, siya ay tinanggal dahil sa katiwalian at ang aming kumpanya ay malapit ng magdemanda sa kanya. Ang mundo ng korporasyon ay magiging walang batas kung ang ganoong bagay ay maaalis. Papasok muna ako sa loob at susuriin ko muna ang sitwasyon. Ngunit tandaan na ang aming kumpanya ay hindi papayag sa kaso na ito kahit na ano. Pupunta tayo hanggang sa Swallow Capital kung kailangan natin. Tumanggaw si Eugene sa paalala ni Jasper. Naiintindihan ko. Pagkatapos makipag-usap kay Eugene, pumasok si Jasper sa meeting room ng legal department. Nasa loob ng meeting room si Ward at isa pang lalaki na kamukha ni Ward pero mas gentleman, si Eddie. Sa wakas, may isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pagtataka sa mukha habang pinagmamasdan ang kapaligiran sa paligid niya. Mukhang matikas ang lalaking ito at may kakaibang aura sa kanya. Ang lalaki ay tila maamo ngunit ang totoo ay mabangis at matatag. May isang kabangisan na nakatago sa kaloob-looban niya na nagdulot ng panginginig sa mga tinek ng iba. Sa isang tingin, makikita ni Jasper ang kakaibang aura na taglay ng mga tao mula sa Harbor City. Kahit gaano pa kagustang maging cool ang isang mainlander, bihira pa rin silang makitang naglalagay ng puting bulsang parisukat sa pekeng bulsa ng dibdib ng kanilang suit jacket. Mortimer Higgins. Nakilala agad ni Jasper ang lalaki. Malamang na pumunta siya para maintindihan niya ng maaga ang negosyo ng JW Company. Naglock ang tingin ng dalawa at sa kabila ng una nilang pagkikita, nakilala nila ang isa't isa na parang konektado sa pag-iisip. Mr. Lane. Tumayo si Mortimer at pansamantalang nagtanong. Ngumiti si Jasper at inilahad ang kamay. Mr. Higgins. Akala ko mga ilang oras pa bago tayo magkita. Kinamayan ni Mortimer si Jasper at ngumiti. Narinig kong sinabi ni Mr. Benson na kailangan niyang pumunta sa JW para harapin ang ilang bagay, kaya naisipan kong sumama para mas maunawaan ang kumpanya. Hindi naman ako nakikialam ha. Hindi naman, umiling si Jasper, dahil nandito rin sila, kung gayon, guguluhin kita para bigyan muna ako ng sandali, Mr. Higgins. Mas makakapag-usap pa tayo pagkatapos kong harapin ang isyong ito. Sige, natural na sumang-ayon si Mortimer. Gayunpaman, ang unang pagkikitang ito ay nag-iwan sa kanilang dalawa ng magandang impresyon sa isa't isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1276. Ang kanilang pag-uusap ay nabigla sa magkapatid na Benson. Walang umaasa kay Ward dahil tulala naman siya.
Ang parehong hindi masasabi tungkol kay Edie. Bilang presidente ng Southeast Provinces Lawyers Associates, alam niya kung aling mga negosyo ang hindi niya maaaring masaktan sa loob ng lalawigan. Kaya, dumating siya ngayon para sa dalawang dahilan. Una, kapatid niya si Ward, at pangalawa, ginagarantiyahan siya ni Ward na may ebidensya siya ng babae ng may-ari ng JW Company na nanlalako sa kanya sa likod ng kanyang lalaki. Ang pangalawang dahilan ay ang pinakamahalagang piraso ng impormasyon dahil walang ibang gusto si Edie kundi gamitin ang pagkakakilanlan at katayuan ni Mortimer upang umakyat sa mas mataas na hagdan ng lipunan. Gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang kakayahan sa harap ni Mortimer. Pero, hindi lang personal na nagpakita si Jasper, ang may-ari ng JW Company, kundi kilala rin ng lalaki si Mortimer. Ito ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Edie. Sa sandaling ito, wala pa ring ideya si Ward sa mas malalim na implikasyon ng kanilang munting pakana. Naguguluhan lang siya kung paano magkakilala sina Jasper at Mortimer. Mr. Higgins, huwag mong hayaang magsinungaling sa iyo ang tandang F***sucker na ito. Isa lang siyang laruan ng lalaki at isang basurang umaasa sa sweldo ng kanyang babae. Baka hindi mo alam, pero may relasyon siya kay Wendy, ang may-ari ng JW Company. Papatayin talaga siya ng may-ari ng JW Company kapag nalaman niya ito. Siya ay walang iba kundi isang sinungaling at ***starred. Nabuhayan ng loob si Ward matapos niyang pag-alitan si Jasper sa pag-aakalang nalantad na niya ang tunay na anyo ng lalaki. Tumingin siya kay Jasper at naghihintay na makita ang galit na galit sa mukha ng lalaki bago niya namalayan na lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin sa kanya na parang baliw. Ang titig ni Jasper ang pinakakakaiba sa kanilang lahat. Mapaglaro ito ngunit may bahid din ng awa. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Naninikip ang dibdib ni Ward sa takot, at napalingon siya sa isang maputlang mukha na si Edie habang paulit-ulit. Ed, sabi ko ang larwang lalaki na iyon ay tanga. Huwag kang matakot sa kanya, sinabi ko na sayo noon pa. Hindi namin sasaktan ang may-ari ng JW. Ang kailangan lang nating gawin ay sabihin sa kanya ang balita at magpasalamat pa nga siya sa atin. Isang malakas at mabigat na sampal lang ang nakuha niya bilang sagot. Malakas na sinampal ni Edie si Ward sa mukha. Natigilan, napapilipit ang buong mukha ni Ward dahil sa lakas. F***CQ, stupid moron. Galit na galit, ibinuka ni Edie ang kanyang bibig para pag-alitan si Ward. Wala siyang isip na panatilihin ang kilos na nararapat sa presidente ng Lawyers Associates. Kilala mo ba kung sino siya? Si Jasper Lane iyon, ang may-ari ng JW Company. Kung may death wish ka, magpakamatay ka sa ibang lugar, huwag mo akong kaladkarin dito. Wala akong tanggang kapatid na tulad mo. Isang sampal at isang marahas na pagbulyaw. Ito ay isang metaphorical bolt ng pag-iilaw. Matalinghagang hinampas nito si Ward sa kanyang ulo. Natigilan ang lalaki, at naramdaman niyang nagulat ang kalahati ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang marinig ang balita. Paano nangyari iyon? Mabilis na sigaw ni Ward. Tinuro ni Ward si Jasper at frustrated na sinabi, paano siya magiging may-ari ni JW? Napakabata pa niya. Nagsisinungaling ka sa akin. Talagang tanga ka. Malamig ang tono ni Edie. Sa sandaling ito, naramdaman pa niya ang pagnanais na kainin ng buhay si Ward. Walang nang ahas na saktan si Jasper sa Southeast Province. Talagang pinagsisihan niya ang pagtukso ni Ward na magdulot ng gulo sa JW ngayon. Nais pa nga niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ni Mortimer, at marahil ay makilala din si Jasper. Nasira lahat ng plano niya ngayon. Nakaramdam din si Ward ng pagkabalisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1277. Malumanay na umupo si Ward sa upuan at takot na tumingin kay Jasper. Napaawang ng ilang beses ang kanyang bibig habang gustong humingi ng awa kay Jasper, ngunit walang lumalabas sa kabila ng mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Sa huli, tumingin lang si Ward kay Eddie at humihikbi na sinabi. Ed, iligtas mo ako. Naikuyom ni Edie ang kanyang panga. Wala na siyang ibang gusto kundi ang bugbugin si Ward hanggang mamatay ngayon, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kapatid pa rin niya ang lalaki. Sa pag-iisip na ito, nag-ipon ng lakas ng loob si Edie na sabihin kay Jasper, ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan, Mr. Lane.
Umupo si Jasper sa harap ng meeting room at inilagay ang magkadikit na mga daliri sa ilalim ng kanyang baba. Sagot niya with a crescent eye smile, a misunderstanding. Akala ko ba dumating kayong dalawa para magsampa ng kaso laban kay JW? Tapos, gaya ng sinabi mo kanina, black and white ang nakasulat sa kontrata. Alinman sa JW ang magbabayad ng kabayaran ayon sa kontrata, o ay demanda mo kami hanggang sa masira kami. Anong mga hindi pagkakaunawaan ang maaaring magkaroon? 2 beses na kumaibot ang pagdating ng labi ni Edie sa sinabi ni Jasper. He chuckled dryly and replied, walang saysay na itago ito sa iyo dahil umabot na sa puntong ito, Mr. Lane. Ang kapatid ko ang nagudyok sa akin na pumunta rito, at pinag-usapan namin ito sa isa't isa. Gayunpaman, ginawa lang namin iyon para magmukhang nananakot. Walang katotohanan sa likod ng pahayag. Naisip namin na makikipagkompromiso ka dahil hindi mo alam kung ano ang nangyari at ayaw mong pasabugan ang isyo para hindi maapektuhan ang iyong mga empleyado. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay sanhi dahil natukso kami ng aking kapatid. Sinabi na sa akin ng kapatid ko ang tungkol dito noon at iniisip ko na dahil medyo rebate na lang, baka pumikit na lang tayong lahat at magpatuloy. Hindi ko inaasahan na aabot sa puntong ito ang pangyayaring ito. Matapos marinig ang napakaraming balita mula kay Edie, mahinahong nagtanong si Jasper, kung gayon, ay demanda mo ba kami o hindi? Mabilis na sagot ni Edie, no, definitely not. Panipi, sinapak ni Edie si Ward ng marahas at pinagalitan, Mr. May tanong sa'yo si Lane. Naging tanga ka ba? Humihikbi na sagot ni Ward kay Jasper, I was blind, Mr. Lane. I'm sorry for started a conflict and offending you. Patawarin mo ako, pangako hindi na ako maglalakas loob na kasuhan ka. Mananatili akong malayo, at hinding-hindi na kita magagalit pa. Nakita ni Jasper ang paningin at nilingan si Eugene, paalisan mo sila, Mr. Rose. Sa pagtatapos ng araw, si Edie ang presidente ng Lawyers Associates, at ang kumpanya ay kailangang makipag-ugnayan sa Judicial Bureau ng maraming beses sa hinaharap. Walang mapapala si Jasper sa pananakit sa legal na industriya. Nagnenegosyo ang kumpanya ni Jasper, at ang kapayapaan ay isang mahalagang aspeto doon. Hindi sa banggitin na ito ay hindi kailanman isang malaking problema at si Jasper ay nagplano na hayaan silang pumunta sa simula. Tuwang-tuwa sina Ward at Edie nang makita nila kung paano nagpasya si Jasper na patawarin sila. Nagpasalamat sila at sinundan si Eugene palabas. Pagkaalis nila, tumayo si Jasper at ngumiti kay Mortimer. Mag-usap tayo sa opisina ko sa itaas, Mr. Higgins. Tumayo si Mortimer at nakangiting sumagot, dahil inimbitahan mo ako, kung gayon mangyaring manguna. Tinawag din ni Jasper si Wendy pagdating niya sa opisina niya sa itaas. Dahil ito ay isang panayam ng unang taong namumuno sa Departamento ng Pangangasiwa, hindi binalak ni Jasper na isangkat ang mga opinyon ni Malcolm, Chad, o ng iba pa. Ang opinyon lang nila ni Wendy ang mahalaga. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, umupo si Jasper sa sofa sa reception area at sinabihan si Mortimer ng diretso. Sa totoo lang, Mr. Higgins, kailangan ko ng mahusay na talento na tulad mo upang bumuo ng isang sistema ng pangangasiwa para sa buong JW. Kung willing kang sumama sa amin, bukas ako na ibigay sa iyo ang kailangan mo, maging subordinate, pera, o autoridad. Sasagutin mo lang ako sa loob ng buong kumpanya at magtatrabaho ka ng hiwalay sa administrative system. Hindi ka maaapektuhan o ginulo ng sinuman. Ilang pangungusap lang ang kailangan para maramdaman ni Mortimer ang determinasyon at sinseridad ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1278. Nagliwanag ang kanyang mga mata at sumagot, I also wish to continue my career in a position where I can best show my strengths. Pero bago iyon, maraming tanong ang kailangan kong pag-usapan sa iyo, Mr. Lane. Sabihin mo, huwag nating iwanan ang anumang pag-iisip na hindi masabi ngayon. Ngumiti si Jasper. Makalipas ang 2 oras, lumabas si Mortimer sa JW Capital na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Sa opisina ng Pampanguluhan, sinabi ni Jasper kay Wendy, tawagan si Malcolm, Chad, at lahat ng iba pang gumagawa ng desisyon ng malalaking departamento para sa isang pulong.
Magsisimula kaming maglipat ng mga angkop na empleyado mula sa buong kumpanya at magsisimula rin kaming gumamit ng mga bago. Opisyal na itatatag ang Departamento ng Pangangasiwa kapag nagsimula ng magtrabaho si Mortimer. Ang pagtatatag ng Departamento ng Pangangasiwa ay nangangahulugan na ang JW ay gumagawa ng isa pang malaking hakbang sa pagbuo sa isang mas modernong grupo. Ito ay isang makabuluhang hakbang na dapat gawin, maging ito para sa pagbuo ng JW Capital o JW sa kabuuan. Ang mga gumagawa ng desisyon ng JW Capital ay nasa isang pulong para sa buong Hapon. Ang pagtatatag ng Departamento ng Pangangasiwa ay tiyak na lalabag sa interes ng lahat. Ang ilang mga tao ay mapipilitang isuko ang karamihan sa kanilang awtoridad, na walang alinlangan na haantong sa mga salungatan. Ang lahat ng mga departamento ay umaasa na ang Departamento ng Pangangasiwa ay magiging mas maluwag sa kanila. Pagkatapos ng lahat, walang umaasa na ang guillotine ay nakalawit sa kanilang mga leeg. Samantala, si Jasper, ang pinakamahalagang gumagawa ng desisyon, ay nanatiling tahimik at nanonood. Iniwan sina Chad, Malcolm, at ang iba pa na mapula sa pagkabalisa at makipag-away sa kanilang mga sarili. Ito ay away at kompromiso sa pagitan ng maliliit na grupo ng interes sa kumpanya. Isa itong virtuous circle kaya hindi nakikialam si Jasper. Hindi banggitin na ito ang hitsura ng isang bagong sistema, at isang nangangasiwa noon. Napakaraming gumagalaw na bahagi ang kasangkot, at sa oras na ang pagpupulong ay ipagpaliban at ang lahat ay dumating sa isang desisyon na pinagkasunduan ng isa't isa, ito ay 7:00 na ng gabi. Sige, dahil ayos na ang lahat dito, gagawin natin ito sa ganitong paraan. Ang mga tao mula sa tanggapan ng Pangulo ay mag-draft out ng dokumento bukas at maaari itong opisyal na ipadala sa lahat ng mga subsidiary pagkatapos kong pirmahan ito. Pumalakpak si Jasper para i-announce na tapos na ang meeting. Umalis ang lahat maliban kay Chad, na nanatiling hindi gumagalaw sa kanyang upuan. May gusto siyang sabihin ng personal kay Jasper. Ano ito, Chad? Ayaw mo bang ibigay ang ilang kapangyarihan sa Departamento ng Pangangasiwa? Nakangiting tanong ni Jasper kay Chad. Ang awtoridad ng Departamento ng Pangangasiwa ay nag-overlap sa karapatan ng Departamento ng Human Resources na suriin ang mga empleyado. Malaking konsesyon ang ginawa ni Chad sa puntong ito, kaya naunawaan ni Jasper kung hindi nasisiyahan ang lalaki. Sa kabila nito, tumawa ng mahina si Chad at sumagot, nakagawa na ang desisyon, hindi ko naguluhin ang natural na pag-unlad ng kumpanya dahil sa personal kong kagustuhan. Ang Departamento ng Pangangasiwa ay higit na makakabuti sa kumpanya kaysa sa masama, at sulit na mawala ang kaunting awtoridad ng aking Departamento ng Human Resources para ituloy ito. Ang pangunahing bagay ay, naaalala mo pa ba si Baz Willis, Mr. Lane? Natigilan nitong tanong si Jasper habang iniipon ng huli ang kanyang mga dokumento sa pagpupulong kasama si Wendy. Hindi ba't iyon ang superior ng nakaraan kong buhay na hinanap ko sa Waterhoof City? Iniwan ni Jasper si Baz ng mag-isa pagkatapos niyang ayusin na malaman ng lalaki ang tungkol sa mga investment sa kumpanya. Busy sa trabaho si Jasper, kaya matagal na siyang hindi nakakarinig ng kahit ano tungkol kay Baz. Oo, bakit? Hindi ba siya maganda? Tanong ni Jasper. Kakaibang sagot ni Chad, not exactly, it's just, he's creative and I arranged for him to work under Albion. Kanina lang pero nagpadala na sa akin ng 2 report si Albion. Diretso siyang nag-abot ng proposal ngayon at hindi alam ni Albion kung ano ang gagawin niya kaya ibinato niya sa akin. Naisip ko na ikaw ang dapat magdesisyon dito, Mr. Lane. Anong proposal? Kung siya ay nasa ilalim ni Mr. Harper, dapat pa ring ibigay ni Mr. Harper ang panukala sa pinuno ng Departamento ng Pamumuhunan kung hindi siya makapagpasya. Bakit kanya binigay? Ngumiti ng pilit si Chad at sumagot, yun nga. Kahit na ang pinuno ng Departamento ng Pamumuhunan ay hindi makapagpasya. Dahil isa itong partikular na pinagtrabahuan mo, Mr. Lane, wala ni isa sa amin ang nakakaramdam ng tama sa paggawa ng pangwakas na desisyon. Hiniling ni Baz na kumuha kami ng negosyo na may market value na $30 million. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1279. Agad na inilabas ni Chad ang proposal na pinag-uusapan. Pagkatapos ibigay ito kay Jasper, patuloy na sinabi ni Chad,
Ayon sa normal na protocol, si Baz ay hindi hihigit sa isang maliit na empleyado sa departamento ng pamumuhunan. Wala pa siyang mga kwalifikasyon para pamunuan ang isang team, at ang panukalang ito ay itatapon na ng manager kapag naibigay na ito kung siya ay iba pa. Ngunit alam ng lahat na lalo mong inaprubahan ang kanyang pagtatrabaho, sinuri din ito ni Albion at nalaman na ang panukalang ito ay talagang mukhang lihay timo, kaya ang paunang pananaliksik sa merkado ay ginawa din. Kaya naman, hindi talaga siya naglakas loob na tanggihan ito ng tahasan. Pinag-isipan niya ito at ibinigay sa akin, malamang para maipasa ko ito sa iyo, Mr. Lane. Napatingin si Jasper sa proposal sa kanyang mga kamay. Matapos ang maikling pag-iisip, tumawa siya ng malakas. Tiyak na mauulit ang kasaysayan. Iniisip ni Jasper na mabubuhay si Baz sa panibagong buhay dahil sa pagpapatrabaho niya sa lalaki. Hindi niya inaasahan na babalikan ni Baz ang mga hakbang na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay, nagkataon man o dahil sa tadhana. Ang superior niyang ito ay nakaipon ng kanyang unang malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng stocks at financial market noong bata pa siya. Ang tunay na nagpasimula ng negosyo ng lalaki at nagpabago sa kanya mula sa isang karaniwang retail investor patungo sa presidente ng isang kumpanya ng pamumuhunan, at nagbigay sa kanya ng pagkakataong umakyat sa ranggo ng social ladder, ay ang pagkuha ng downstream investment company ng Tefa City. Ito ay isang kumikitang pagbili. Iyon ang madalas sabihin ni Baz kay Jasper sa kanyang nakaraang buhay. Salamat sa lahat ng uri ng pagmamalaki mula kay Baz, naunawaan din ni Jasper ang proseso ng pagkuha na ito. Ang Downstream Investment Company ay ang unang kumpanya ng pamumuhunan sa Tefa City na pinondohan ng Estado. Gayunpaman, dahil sa kakilakilabot na pamamahala at pagpapasya ng pamahalaang lungsod ng Tefa na bawasan ang mga pananagutan ng Estado, nagpasya ang kumpanya na ibenta. Walang makakakita sa hinaharap, kaya kahit alam ng maraming tao ang handog na ito, hindi gaanong tao ang talagang handang kunin ito. Kinuha ni Baz ang lahat ng kanyang ipon, noon ay kabuo ang 11 milyon, at nakuha ang Downstream Investment Company. Pagkatapos ang ekonomiya sa mainlands ay tumaas at ang stock market ay nahaharap sa isang bullish trend. Ang presyo sa merkado ng Downstream Investment Company ay lumago ng 10 beses sa loob lamang ng ilang taon. Ito ay kung paano sumali si Baz sa linya ng mga nangungunang mayayamang negosyante sa Tefa City at naging isang tunay na multimillionaire. Nasa opisina pa ba siya? Tanong ni Jasper. Tumanggo si Chad. Siya dapat. Balita ko, workaholic siya na laging nag-o-overtime. Siya ang pinakamasipag sa kanyang departamento. Ito ay isang bagay na sinabi sa akin ni Albion ng maraming beses. Malaki ang potensyal niya. Sabihin mo sa kanya na magkita tayo sa opisina ko. Tumayo si Jasper at sinabing. Pagkatapos ay kinausap ni Wendy si Jasper nang hindi nasisiyahan habang nakasakay sila sa elevator, gaano kahalaga ang bagay na ito na kailangan nating harapin ngayon sa halip na bukas. Gabi na at wala ka pa rin. Hapunan pa, mamaya sasakit ang tiyan mo. Dahil sa mahabang kasaysayan ng hindi regular na oras ng pagkain, kamakailan lamang ay nagdusa si Jasper ng pananakit ng tiyan. Ito ay walang malubha, ngunit nakuha nito ang atensyon ni Wendy. Kaya naman, hindi matanggap ni Wendy na hindi kumain si Jasper kung kailan dapat. Ayos lang. Aabutin lang ng halos kalahating oras. Hintayin mo lang ako saglit at sabay na tayong kumain, pang-aaliw ni Jasper. Pinandilatan ni Wendy si Jasper ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umayon. Mas naiintindihan niya si Jasper, kaya alam niyang wala itong pakialam sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga sa pagkain kapag nasa business headspace na siya. Kakapasok lang ni Jasper sa opisina niya ay dumating na rin si Baz. Pagbukas ng pinto para pumasok si Baz, tiningnan muna ni Jasper ang lalaki ng mabuti bago ito tumawa, "Not bad. Mas payat ka pero mukhang mas masigla ka." Kung ikukumpara sa kung paano bumalik si Baz sa audio rental shop noon, ibang-iba ang hitsura ng lalaki. Siya ngayon ay may sigla at lakas. Humalaklak si Baz at sumagot, "Ngayong may goal ako na dapat pagsikapan, normal lang na mag-iba ang itsura ko. Matapos magtrabaho dito, nalaman kong gusto ko talaga ang industriya ng pamumuhunan. Sinasayang ko ang buhay ko bago ito." Talagang nagpapasalamat si Baz na nakilala niya si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1280.
Sa panahong ito, nalaman ni Baz kung gaano kayaman si Jasper. Naunawaan din niya ang buong lawak ng impluwensya ni Jasper sa JW Company at maging sa buong Southeast Province. Dahil dito, lalo siyang nagpasalamat kay Jasper. Ang taong ito ay may napakataas na katayuan, ngunit handang tumulong sa kanyang ordinaryong sarili. Dahil sa takot na mapuko ang pagmamakaawa ni Wendy, umalis si Jasper mula sa maliit na usapan at ikinaway ang proposal sa kanyang mga kamay. Nagawa mo ba ang proposal na ito? Nahihiyang sagot ni Baz, inabot na nila sayo. Ako ang nagsulat nito. Masyado na ba akong masigasig? Alam ni Baz ang kanyang kasalukuyang antas sa loob ng kumpanya, at kung gaano hindi nararapat na magbigay ng isang panukala sa isang napakalaking proyekto. Nanghihinayang siya sa sandaling ibigay niya ang proposal, sa pag-aakalang kailangan niyang harapin ang isang malupit na pagsaway. Pagkatapos ng lahat, ang JW Company ay may mahigpit na sistema ng hierarchical ng empleyado at nalampasan niya ang mga hangganan ng kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng panukalang iyon. Parang security guard na gumagawa ng tungkulin ng isang director general. Kakaiba naman kung hindi siya magalit. Mas curious ako kung bakit maganda ang tingin mo sa downstream investment company na ito. Ito ay nasa Tefa City, ngunit karamihan sa pangunahing negosyo ng JW Company ay nasa kabisera ng probinsya, ang Norte City, sabi ni Jasper. Naningkit ang mga mata ni Baz at nagsimulang magsalita ng walang tigil. Magtiwala ka sa akin, Mr. Lane. Talagang undervalued ang downstream investment company na ito. Kung makuha ito ng kumpanya, tiyak na ito ay isang kumikitang pagbili. Nagsagawa na rin ako ng market research at nalaman ko na. Nagsalita si Baz ng buong 10 minuto. Tahimik na nakikinig si Jasper habang tinitingnan niya ang ulat sa kanyang mga kamay. Nang matapos si Baz, sumagot si Jasper, tama ka. Ngunit naisip mo ba na ang mga kumpanya at may-ari na lokal sa Tefa City ay nakatutok din sa cash cow na ito? Kami ay mula sa Norte City, at ang biglang pagsali sa kompetisyon ay tiyak na magbubunga ng puot. Saglit na natigilan si Baz bago siya sumagot ng same time. Ang nakikita ko lang ay ito ay isang karapat-dapat na pamumuhunan. Maaaring nagkakahalaga ito ng higit sa 10 milyon ngunit tiyak na magdadala ito ng mas malaking kita. Hindi ko inisip ang iba pang mga kadahilanan, ngunit hindi ba lahat ng negosyo ay may kompetisyon? Hindi na nagsalita si Jasper pagkatapos nito. Medyo kinakabahan si Baz habang nakatayo sa pwesto. Napagtanto niya na ang kanyang mga salita ay masyadong impulsive. Magdudulot ba ito ng galit kay Mr. Lane? Hindi mapakali si Baz. Isa lang siyang normal na empleyado, kung tutuusin. Wala siyang karapatang sabihin kay Mr. Lane kung paano magnegosyo. Habang kinakabahan si Baz, nagsalita si Jasper. Ihanda mo ang iyong mga gamit at sumama ka sa akin sa Tefa City bukas. Napuno ng saya si Baz nang marinig niya si Jasper. Sumasang-ayon ka sa pagkuha, Mr. Lane? Excited na tanong ni Baz. Huwag ka munang magmukhang masaya, sabi ni Jasper na may ngiti sa mga mata, dahil nakikialam tayo sa pagbili ng downstream investment company, tiyak na aatakehin tayo ng mga lokal na kapangyarihan ng Tefa City. Babantayan ko ang iyong pagganap at kung napagtanto kong ikaw ay gumaganap ng mas mababa sa pamantayan, pagkatapos ay isusuko ko ang pamumuhunan na ito at ikaw ay kasama nito. Oo, sir. Alam ni Baz na ito ay isang magandang pagkakataon at agad siyang sumigaw. Ilang saglit pa, idiniin ni Jasper ang kanyang palad sa proposal habang pinagmamasdan si Baz na masayang umalis ng opisina. Alam niya na hindi naging madali para kay Baz na makuha ang Downstream Investment Co., Limited, sa kanyang nakaraang buhay. Noon, ang lalaki ay halos itapon ng malaking pamilya ng Tefa City, ang mga Covington, upang pakainin ang mga aso. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Baz ngayon, ang Downstream Investment Company ay isang kumikitang pagkuha at ang negosyo ay palaging puno ng kompetisyon. Walang dahilan si Jasper para sumuko sa isang negosyo na magdadala sa kanya ng 10 beses ng tubo sa hinaharap. Paano kung ikaw ang pamilya Covington? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1281. Ang Tefa City ay itinuturing na bayan ni Jasper. Ang Faith County, kung saan siya kasalukuyang nakatayo, ay isa sa mga county ng Tefa City. Gayunpaman, dahil sa maraming mga kadahilanan,
Ngayon man o sa taong 2020 higit sa isang dekada sa hinaharap, ang ekonomiya ng Tefa City ay palaging madilim at hindi sila nakakatugon sa napakaraming pagkakataon sa negosyo. Kaya naman nagpasya si Jasper na simulan ang pinakamahalagang haligi ng kanyang negosyo sa kabisera ng probinsya, ang Norte City. Dahil dito, hindi niya masyadong binigyang pansin ang Tefa City. Sa araw na ito, hinatid ni Julian sina Jasper at Baz sa Tefa City. Unang nag-check-in ang tatlo sa isang hotel. Dahil ang pangunahing layunin ng paglalakbay ay upang sanayin ni Jasper si Baz, agad na pinapunta ng lalaki ang huli at ipunan ang lahat ng impormasyon na maaari niyang makuha sa Downstream Investment Company pagdating nila sa hotel. Dumating na si Baz dito noon para sa preliminary market research, kaya alam niya ang daan. Gayunpaman, makalipas ang 2 oras sa nakatakdang oras, sa halip na bumalik ang lalaki, nakatanggap si Jasper ng tawag mula kay Baz. Nabugbog ako, Mr. Lane. Agad na sumugod si Jasper sa entrance ng Downstream Investment Company kasama si Julian at nakita niya si Baz na nakaupo sa hagdanan na may tisyo sa noo mula sa malayo. May dugo sa kanyang mga kamay at mukha, pati na rin ang mga patak nito sa buong sahig sa kanyang harapan. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Jasper nang makita ang sitwasyon ni Baz. Ayon sa sinabi sa kanya ni Baz noong nakaraan niyang buhay, alam ni Jasper na hindi madaling proseso para sa una ang pagkuha ng Downstream Investment Company. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jasper na mabugbog si Baz sa unang araw. Kahit anong mangyari, kinailangan ni Jasper na panindigan si Baz. Pasensya na sa pagiging inutil ko, Mr. Lane. Bumangon si Baz para sabihin kay Jasper ang pagsisisi nang makita ang isa. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at malungkot na sinabi, "Huwag mo nang pag-usapan iyon ngayon. Kamusta ang mga sugat mo?" "May bukas akong sugat sa noo. Medyo nakakatakot pero it's not too big of a deal," nakangiting sabi ni Baz. Gayunpaman, dahil sa napakaraming pagkawala ng dugo, hindi maganda ang hitsura ng kutis ni Baz. Ipinaalam ni Jasper kay Julian ang pisikal na kondisyon ni Baz. Sa panahong ito, isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang binata ang lumakad. "Oo, dumating ka talaga." Ngumisi si Scott at itinuro si Baz habang tinanong niya si Jasper, "So this F***Sacker Baz Willis is your dog?" "Tingnan mo, brat, bago mo palabasan ang iyong mga aso sa susunod, siguraduhing turuan sila ng ilang asal. Huwag ka lang sumigaw kapag nakakita ka ng tao, baka mapapatay ka lang ng hindi mo alam. At ikaw, ang gulo na dulot ng aso mo ay problema mo pa ring lutasin. Huwag masyadong mataas ang profile, baka mapatay ka lang nito. Naiintindihan mo ako." Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at tumingin sa binata sa kanyang harapan bago mahinahong nagtanong, "Ikaw ba ang nakabangga kay Baz?" Sa sandaling iyon, lumapit si Julian kay Jasper at bamulong, "Walang major, Jasper. Isang sugat lang sa laman. Ang ilang mga tahi mula sa ospital mamaya ay dapat na malutas ito." Lumapit din si Baz. "Mr. Lane, ang lalaking iyon ay si Scott Covington, ang anak ng pamilyang Covington ng Tefa City. Nakatutok din siya sa Downstream Investment Company. Binalaan niya ako noon na huwag manghimasok sa pagbili niya ng kumpanyang ito pagdating ko para gumawa ng preliminary market research. Saglit lang ako ngayon dito nang muli ko siyang nakilala, tapos tinawag niya agad ang mga alipin niya para bugbugin ako." Tumanggaw si Jasper at sinabihan si Baz, "Umupo ka sa tabi at magpahinga. Haharapin ko ito." Tumawa ng malakas si Scott nang marinig iyon at sinabing, "Haharapin mo ito. Anong klaseng kalokohan ang ibinubulalas mo dito? Sino ka sa tingin mo? Ano sa tingin mo ay kaya mong harapin ito?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1282. Tinuro naman ni Scott si Baz at nginisyan. "Lesson para sa iyo ang nangyari sa aso mo. Ang kumpanyang ito ay pag-aari ko, at ang sino mang gustong kunin ito mula sa akin ay maaaring maghanda na mamatay." Anong matapang na pag-angkin? Walang pakialam sa tono ni Jasper. Mula nang simulan ni Jasper ang kanyang negosyo, marami na siyang nasira na mga bata na pinagkakatiwalaan na tulad ni Scott. Ayaw man lang mag-aksaya ng oras ni Jasper na kausapin ang kaharap niya. "Oo naman. Sa orihinal, wala akong pakialam kung bumili ako ng Downstream Investment Company o hindi. Ngunit dahil nag-claim ka ng ganoon,
Hindi ako aalis nang wala ito. Gusto kong makita kung paano mo ako pinaplanong patayin. Ano ba? Paano mo makakausap si Mr. Covington ng ganyan? Tumalon at tinuro si Jasper sa tabi ni Scott habang pinapagalitan niya. Pagkatapos, ang alipuhang ito na gustong pasayahin si Scott ay nagsabi ng papuri, Mr. Covington, bakit mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa mga stupid F***suckers na tulad niya? Hayaan mong durugan ko ang ulo niya, gusto kong makita kung kaya pa niya silang kumilos ng mayabang. Napangisi si Scott at sumagot, tama ka. Puntahan mo ang brat na ito, ipaalam sa kanya na ang pamilya Covington ay hari dito sa Tefa City. Sa pag-aproba ni Scott, ang alilang ito ay nanunuya kay Jasper at naglakad-lakad. Mag-ingat ka, Mr. Lane. Siya ang bumugbog sa akin ngayon lang, subconsciously na nakatayo si Baz sa harap ni Jasper. Para lang hilahin siya ni Jasper sa gilid. Cool. Narinig ni Julian ang tawag ni Jasper sa kanya at agad na pinuntahan ang Alapiers na iyon. Moherf ***sucker, you even dare to call for help. Papatayin ko kayong lahat ngayon. Manlalaban din ang kawal na ito, habang umuungal at patuloy na nagmarcha pasulong nang makitang papalapit si Julian. Itinaas niya ang kanyang kamao at itinutok iyon sa mukha ni Julian. Walang pakialam ang tingin ni Julian at pinagmasdan niya ang kilos ng lalaki matapos magtaas ng kamay ang huli. Pagkatapos, diretso niyang hinawakan ang palso ng Alapiers. Natigilan ang Alapiers at likas na sinubukang kumawala sa pagkakahawak ni Julian. Gayunpaman, kahit anong pagpupumiglas niya, ang palad ni Julian ay kumapit sa kanyang palso na parang isang set ng pliers, na nagpapahirap sa kanya na kumilos. Parang nahihiya, umungal ang alipin at pinagalitan, Moherf ***sucker, bitiwan mo ako. Malamig ang tingin ni Julian habang pabalik-balik na pinipihit ang kanyang palso at hinayla paatras ang braso ng alipin, dahilan upang ang huli ay nagpakawala ng malungkot na hiyaw. Sa isang masakit na sigaw, yumuko ang alipin sa harap ni Julian. Itinaas ni Julian ang kanyang paa at inihampas ang kanyang tuhod sa mukha ng isa. Agad na tumalsik ang dugo kung saan-saan. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang tunog ng pagkabali ng tulay ng ilong na sinabayan ng malungkot na hiyaw ng Alapiers. Pagkatapos nito, bumagsak ang Alapiers sa lupa, ang mukha niya ay may halong luha, uhog, at umaagos na dugo. Nagdilim ang kanyang paningin habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Namanhid ang kalahati ng kanyang mukha, at nang makita ang nakakatakot na bakas ng dugo sa kanyang kamay, sumigaw ang alipin at akmang babangon upang labanan muli si Julian. Gayunpaman, bago siya tuluyang makatayo, pinalipad siya ni Julian sa malayong may isang sipa. Parang rolling pin na tumama sa gilid ng hagdanan at wala na siyang lakas na sumigaw o manligaw. Ang tanging nagawa niya ay ilagay ang kamay sa mga bali ng kanyang katawan at humagulgol. Ang labanan ay maaaring mukhang komplikado, ngunit ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Ang buong bagay mula sa simula hanggang sa katapusan ay natapos sa ilang mga blink. Nang makita kung paano ang isa sa kanyang pinakamahusay na manlalaban ay agad na natalo ni Julian, ang mga mag-aaral ni Scott ay nagkontrata at tinitigan niya si Jasper ng maingat. Galit na sigaw niya, F***, sino ka ba? How dare you saktan ang mga tauhan ko dito sa Tefa City? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1283. Isa lang akong normal na negosyante, walang kumpara sa mga Covington, ang pinakamalaking pamilya sa Tefa City. Malamig na sagot ni Jasper. Ngunit kung ito lang ang magagawa mo para sumuko ako sa pagkuha ng Downstream Investment Company, natatakot ako na hindi ito sapat. Dahil sa sinabi ni Jasper, namula si Scott sa kahihiyan. Pinandilatan ni Scott si Jasper at biglang tumawa. Habang nasa likod ang mga kamay, pinaikit ng lalaki ang mga mata at dahan-daang lumapit kay Jasper. Samantala, maingat na tinitigan ng kanyang mga alipor sina Jasper at Julian, lalo na si Julian. Kung tutuusin, kitang-kita ng lahat kung paano lumaban si Julian. Kinabahan din si Baz. Natatakot siya na baka may gawin si Scott para saktan si Jasper. Gayunpaman, si Jasper ay nanatiling hindi nabigla at nakatayo sa pwesto habang si Scott ay lumalapit sa kanya. Bahagyang sumando si Scott sa personal space ni Jasper at sinabing, interesting. Medyo interesting talaga. Sa labas ka pala, brat.
Kung tutuusin, walang maglalakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito sa Tefa City. Nako, sobrang tagal na rin nung wala akong kaga. Sa palagay ko ang isang tanga na tumatalon paminsan-minsan ay bahagi ng mga lasa ng buhay. Sa halip kawili-wili, sasabihin ko. Gusto mo ng downstream investment company, di ba? Oo naman, kung gayon. May auction ang kumpanya bukas at hihintayin kita dito. Gusto kong makita kung paano mo planong ipaglaban ito sa akin. Malungkot nang inisya ni Scott at sinundot ang dibdib ni Jasper habang sinasabi, word of advice, huwag kang magtanong tungkol sa akin. Kung hindi, natatakot akong tumakas ka magdamag at hindi na ako magkakaroon ng kasiyahan bukas. Dahil doon, tumawa ng malakas si Scott at tumalikod na para umalis. Tumayo ka, kalmadong sabi ni Jasper sa likod. Hindi na lumakad pa si Scott at tumalikod para tignan si Jasper na ngumuso. Bakit? Natatakot ka ba? Gusto mo bang humingi ng awa? Huli na. Maliban na lang kung binali ng aso mo ang sarili niyang braso. Tinuro ni Scott si Julian pagkasabi niya nun. Sinaktan mo ang empleyado ko at gusto mong umalis ng ganun-ganun lang. Mahinahong tanong ni Jasper. Napangisi si Scott at sumagot, sinaktan mo rin ang mga tauhan ko, di ba? Ano pa ang gusto mo? Jul, tawag ni Jasper. Dito, tumabi si Julian kay Jasper. Ang young Master Covington na ito ay naglagay ng sugat sa ulo ni Baz. Go ilagay ang parehong sugat sa kanyang ulo. Isang mata sa isang mata. Agad na sumugod si Julian nang matapos magsalita si Jasper. Hindi inaasahan ni Scott na aatakehin siya ni Jasper kay Julian. Walang paraan ang lalaking ito ay hindi natakot kay Julian matapos makita ng lahat kung gaano kabanggas ang lalaki na lumaban. Pinili ni Scott na mag-back out pansamantala dahil natatakot siyang atakihin si Julian. Nawala ang mayabang na ekspresyon at sumigaw si Scott, ano pa ang hinihintay ninyo? Halika, protektahan mo ako. Hindi pa kumikilos ang kanyang mga alipin nang dumating si Julian bago si Scott. Walang nakakita sa partikular na ginawa ni Julian. Ang alam lang nila ay isinara ni Julian ang kanyang mga daliri at sinampal ang noo ni Scott bago ito umalis kaagad. Naramdaman ni Scott ang pananakit ng kanyang ulo, na sinundan ng matinding pananakit sa kanyang noo. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para tingnan ang sugat niya sa noo ng isang layer ng pula ang nagkulayan sa kanyang paningin. Ang sariwang dugong umaagos mula sa kanyang noo ang siyang nagpabulag sa kanya. Pinaikit ni Scott ang kanyang mga mata ng katutubo sa takot at ang kanyang dalawang kamay ay nagsimulang humawak sa paligid na walang pag-iisip. Hindi ko makita. Anong nangyari sa mata ko? Panipi. Gulat na sigaw ni Scott, nagkagulo rin ang kanyang mga alipin. Mister, tinamaan si Covington. Nasugatan siya. Bilis, protektahan si Mr. Covington. Galit na sigaw ng ilang alipors. Kumuha ng tela ang isang medyo matalinong alipin para panasan ang dugo sa mukha ni Scott. Ngayon ay nabuksan na rin ni Scott ang kanyang mga mata. Nakahinga si Scott nang bumalik ang kanyang paningin. Sa panahon ng kaguluhan, halos naisip ni Scott na nabulag siya ni Julian. Pagkatapos ng kaluwagan ay dumating ang malalim na pagkahihiya at puot. Pinandilatan ni Scott si Jasper at umungal, tinawag mo ang aso mo para saktan ako. Isang mata lang sa mata. Panoorin ang iyong piniling mga salita, o hindi ito ang katapusan ng aralin na ituturo ko sa iyo, mahinahong sabi ni Jasper. Agad na napawi ang galit ni Scott sa mga sinabi nito. Takot niyang sinulyapan si Julian sa tabi ni Jasper. Matapos makita ang lakas ni Julian, alam ni Scott na madaling talunin ng lalaki ang lahat ng kanyang mga tauhan. Maaaring mayabang si Scott, ngunit hindi siya tulala. Alam niyang hindi niya kayang labanan ng pisikal si Jasper sa ganoong oras. Mabuti naman. Mata sa mata, Inis na pinandilatan ni Scott si Jasper. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang noo na walang nakakaalam kung ito ay dahil sa sakit o galit at galit na sinabi, maghintay ka lang. Gusto mo ng downstream investment company, ha? F*** ka, sa panaginip mo. Papatayin kita sa auction bukas. Matapos sabihin ang pananakot na ito, natakot din si Scott na baka ipagpatuloy siya ni Jasper na bugbugin siya ni Julian, kaya agad siyang tumakas kasama ang kanyang mga alipin. Ang alipers na binugbog noon ni Julian ay matagal nang bumangon at tumakas din. Walang pakialam si Jasper. Pagdating sa mga taong tulad ni Scott,
Kailangan nilang lubusang mapuspos pareho sa mga tuntunin ng kapangyarihan at kayamanan. Hindi makatotohanan na patayin ni Julian ang lalaki ngayon. Dahil kinabukasan ang auction, natural na matatalo ni Jasper ang lalaki noon. Halika, dalhin na kita sa ospital, lumingon si Jasper at sinabihan si Baz. Namula si Baz at nauutol, Mr. Lane. Ako. Salamat. Ngumiti si Jasper. Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Empleyado kita at binugbog ka ng walang dahilan dahil sa usapin ng kumpanya. Anong klaseng boss ako para manood na lang habang binubuli ka nila? Nag-aalalang sagot ni Baz, ngunit ang pamilya Covington ay napakakapangyarihan dito sa Tefa City. Kung sasaktan natin sila ngayon at plano nilang i-target tayo bukas, natatakot ako na marami tayong problema. Bakit? Natatakot ka ba? Mapaglarong tanong ni Jasper. Mabilis na umiling si Baz at mariing sumagot, hindi ako natatakot. Nag-aalala lang na babayaran kami ni Scott ng higit sa kailangan para lang sirain kami. Huwag kang mag-alala. Kinukuha namin itong downstream investment company kahit anong mangyari. Tungkol sa kung kailangan nating magbayad ng higit pa at magkano pa, kailangan pa rin nating ibalik ni Scott sa huli. Natigilan si Baz. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pagtitiwala ni Jasper. Sige, huwag masyadong isipin ang tungkol dito, ngayon. Tatahiin natin yang sugat mo. Hindi magandang ipagpaliban ito ng matagal dahil baka mag-iwan ng peklat. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Baz at sinabihan si Julian na paandarin ang sasakyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1284. Mabilis na pinaandar ni Julian ang sasakyan at pinasakay ni Jasper si Baz sa sasakyan. Pagkatapos, agad silang pumunta sa pinakamalapit na ospital para tahiin ang sugat. Kasabay nito, sumakay na rin si Scott sa kanyang sasakyan na may madilim na ekspresyon. Pupunta muna tayo sa ospital, Mr. Covington. Maingat na tanong ng isang alipin. Bulsh *T. Gusto mo ba akong maging katatawanan habang naglalakad ako sa mga lansangan na may malaking sugat sa ulo? Galit na itinuro ni Scott ang sugat sa kanyang ulo at sinigawan ang kanyang alopeers. Nababalutan na ngayon ng laway ni Scott ang kanyang mukha, hindi na naglakas loob ang alipin na magsalita pa at nanatiling nakayuko habang pinapagalitan siya ni Scott. Sobrang tanga. Ano ang saysay ng pagkakaroon mo ng mga tao, ha? Walang magagawa sa inyo at ang alam nyo lang ay kunin ang pera ko. Ang sinumang alipin sa ilalim ng F***Soccer na iyon ay madaling talunin kayong lahat. Nakakahiya. Lalong nagalit si Scott nang mas naisip niya ito at sinampal ang likod ng ulo ng kanyang alipin. Kinapa ng alipin ang kanyang ulo ngunit hindi naglakas loob na makipagtalo. Sa halip, malungkot siyang sumagot, hindi mo kami masisisi, Mr. Covington. Sanay na makipaglaban ang lalaking iyon, walang kapantay kami sa kanya. Kaya nga sabi ko walang kwenta kayong lahat. Matapos silang pag-alitan, naramdaman ni Scott na bahagyang naglaho ang galit na pumipigil sa kanyang dibdib. Hinayla ni Scott ang kwelyo ng kanyang kamiseta at sinabing makamandag. Maghukay ka at alamin kung nasaan kung sino ang kumag na iyon. Pagkatapos ay pumunta at makipag-usap sa ilang tao na inihanda namin para lamang sa mga sitwasyong ito. Hayaang kumilos sila ayon sa sitwasyon bukas. Ipapahiya ko ang F***Soccer na iyon ng malupit. Pagdating ng panahon. Auction. Moverf **Soccer, mayroon akong sapat na pera para durugan siya. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. Kinaumagahan, lumabas ng hotel sina Jasper at Baz kasama si Julian. Dumiretso ang tatlo sa meeting room ng Downstream Investment Company pagkalabas nila ng hotel. Dito ginanap ang auction na magpapasya sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Magsisimula na ang auction nang dumating si Jasper. Agad na napagtanto ni Jasper na may ilang idol na tao na nakatayo sa pintuan at kakaibang nakatingin sa kanya pagdating niya. Itinuro nila ang mga daliri na para bang maraming pag-uusapan. Parang naglabas na ng balita si Scott. Walang ideya si Jasper sa nangyayari, ngunit wala rin siyang pakialam. Ang Tefa City lamang ay napakaliit pa rin. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Downstream Investment Company ay isang lubhang kumikitang pagbili at nauugnay sa pag-aayos ni Jasper para kay Baz sa hinaharap, wala na siya rito. Ang mga taong ito na nagsasalita sa kanilang sarili tungkol sa kanya ay walang karapatang makita pa rin siya. Siyempre,
Hindi na kailangang mag-apply at magbayad ng deposito si Jasper ng mag-isa. Sa halip, agad na hinanap ni Baz ang mga kinauukulang empleyado para kumpletuhin ang kanilang pagpaparehistro. Kasabay nito, late na dumating si Scott at ang iba pa. Ang ulo ni Scott, tulad ng kay Baz, ay nabalot din ng mga bendahe kaya medyo nakakaawa siya. Namumula daw ang mata ng mga tao kapag nakikita nila ang kanilang mga kaaway. Agad na pinandilatan ni Scott si Jasper nang makita siya nito. "Hoy, brat, ang lakas ng loob mo talagang sumama." Icily na sabi ni Scott habang papalapit kay Jasper. "Bakit hindi ako maglakas loob?" Nakangiting tanong ni Jasper. Nanunuya si Scott at sinabing, "Huwag ka munang umarte. Huwag isipin na dahil lamang sa kagat ng iyong aso, magagawa mo ang anumang gusto mo. Isa itong auction, hindi sa isang lugar na maaaring magdulot ng kaguluhan ang iyong aso. Business ang pinag-uusapan dito. Tulad ng sinabi ko noon, tingnan mo muna ang iyong sarili bago mo isipin ang pagnanakaw sa akin sa Tefa City." Tumingin si Jasper kay Scott, kalmado pa rin ang ekspresyon nito. "Gaya ng sinabi ko rin, hindi ako aalis nang wala ang kumpanyang ito." Baka sa ekspresyon ni Scott ang galit at humalukip-kip ang lalaki. Mabuti naman. Maghintay at tingnan natin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1285. Pagkatapos nito, dinala niya ang kanyang mga tao sa silid ng pagpupulong. Sabay lakad ni Baz. "Mr. Lane, nakumpleto ko na ang mga kinakailangang pamamaraan, ngunit bilang legal na kinatawan, kailangan ka naming pumunta at pumirma." Tumanggaw si Jasper at pumunta sa bintana ng opisina. Nakapaligid sa kanya ang ilang mga usyosong tao. Siya yun, ang taong humamon kay Mr. Covington. "Haha, hindi mo ba nakita ngayon lang? Hindi siya gusto ni Mr. Covington. Sino siya sa tingin niya?" "Sok-sok. Eksakto. Wala pa akong nakitang sino man na nakaalis ng hindi nasaktan pagkatapos nilang masaktan si Mr. Covington sa Tefa City. Nakakahiya, napakabata at ignorante ngayon siya ay napahamak. Gusto kong makita kung gaano kayaman ang taong ito na nang-ahas na hamanin si Mr. Covington. Sino ang nakakaalam kung ang kanyang kumpanya ay nagkakahalaga ng 1 milyon? Haha, kahit ang opening price ng Downstream Investment Company ay nasa 3 milyon, 1 milyon. Niloloko mo ba ako, pare? Ang magkaroon ng 1 milyon sa edad niya ay marami na. Bakit pa siya magiging mayabang? Hindi pinansin ni Jasper ang mga komentong ibinato sa kanya. "Kumusta? Pakipakita sa akin ang iyong lisensya sa negosyo." Ginawa ng opisyal ang kanyang bahagi at sinabing manhid, hindi magalang o masigasig. Agad na hinugot ni Baz ang business license na dinala niya. Ito ay sa JW Capital. Kinuha ito ng opisyal at isa-isang inihambing sa mga dokumento. "Sige, JW Capital LLC. Ang opisina ng kumpanya, South Face River Tower sa developmental area ng South Face River sa Southeast Provinces Norte City." Ang legal na kinatawan ay si Jasper Lane, "Ikaw ba yan?" Tumanggaw si Jasper at sumagot, "Ako ang legal na kinatawan." Ang opisyal ay nagtala ng isang tala sa dokumento ng pagpaparehistro at biglang natigilan nang tumingin siya sa rehistradong kapital ng kumpanya. 1 bilyon. Maaaring hininaan ng opisyal ang kanilang boses, ngunit narinig pa rin ito ng mga tao sa paligid. Agad na nagkagulo ang mga tao. Ito ang taong 2001. Bagamat hindi na ito ang edad kung saan ang mga taong may libu-libong summer dollars ay maituturing na mayaman, bihira pa rin ang yaman ng isang tao na mabilang sa bilyon-bilyon. Ang mga may-ari ng negosyo na dumating upang panoorin ang auction ay matagumpay na mga tao sa SOT, ngunit ang kanilang mga ari-arian ay hindi lalampas sa higit sa ilang milyon. Ang mga tao na ang mga ari-arian ay nasa 10 milyon ay itinuturing na malalaking may-ari ng negosyo. Gayunpaman, ang mga taong ito ay itinuturing na pinakamataas na ranggo ng mga negosyante sa Tefa City. Ito ay hindi eksklusibo sa Tefa City. Isinasaalang-alang ang kasalukuyang estado ng ekonomiya ng bansa, ito ang kaso para sa karamihan ng mga lungsod. Sa makatuwid, itong 1 bilyong binasa ng opisyal ay ginawang dragon si Jasper sa gitna ng isang grupo ng maliliit na sisiw. Mr. Lane, pakipirmahan dito." Nagulat ang opisyal at likas na itinuwid ang kanyang poster upang maging propesyonal hanggat maaari.
Naglabas siya ng dokumento para pirmahan ni Jasper. Kinuha ni Jasper ang panulat at mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan, saka dinala sina Baz at Julian sa meeting room. Hindi na siya interesadong patigilan ang natarantang karamihan ng mga tao sa isa pang sulyap. Katulad ng hindi pinansin ni Jasper ang pangungutya nila, wala siyang pakialam sa takot at inggit sa mga mukha ng mga taong ito ngayong nagpakita na siya ng lakas. Gaya nga ng sinabi niya noon, masyadong malaki ang pagkakaiba nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1286. Halos lahat ay nakarating na at nakaupo na nang pumasok si Jasper sa venue ng auction. Mayroong halos 20 grupo ng mga tao sa loob ng bulwagan. Ang bawat grupo ay may humigit kumulang 2 hanggang 3 miyembro, kaya, kasama ang mga opisyal sa paligid ng silid, 60 hanggang 70 tao ang kasalukuyang nakaimpake sa silid ng pagpupulong. Ang karamihan ng mga tao ay umupo sa kanilang mga upuan, habang ang pinaka nakakakuha ng atensyon ay si Scott. Nakaupo ang lalaki na may mataas na profile sa gitna ng silid na ang 2 braso ay nakalagay sa 2 bakanteng upuan sa tabi niya. May nagbuhos din siya at nag-aalok ng tsaa pati na rin ang nagpapamasahe sa kanya. Nang makitang pumasok si Jasper sa silid, tinatamad na itinaas ni Scott ang kanyang mga mata upang sumulyap sa lalaki. Ngumisi siya pero wala siyang sinabing nakakagalit. Kung tutuusin, auction venue ito at hindi siya naglakas loob na gumawa ng kaguluhan. Not to mention na si Julian ay nasa tabi mismo ni Jasper, at ang sugat sa ulo ni Scott ay hindi pa rin gumagaling at masakit pa rin. Binawi ni Scott ang masasamang tingin nang makita niyang nakaupo si Jasper. Kinuha ni Scott ang kape sa mga kamay ng kanyang alipin at nagtanong, "Nakausap mo na ba ang mga taong tinanong namin?" "Oo, lahat ay pupunta ayon sa plano pagdating ng panahon," mabilis na sagot ni Lucky. Tumango si Scott bilang kasiyahan at nagtanong, "Paano ang F***Sacker na iyon? Nalaman mo ba kung sino siya?" Mukhang napahiya ang alipin at sinabing, "Mr. Covington, hindi kami nabigyan ng sapat na panahon para mag-imbestiga. Kailangan natin ng mas maraming oras." Walang silbi. Panipi. Pinandilatan siya ni Scott at inis na kumaway sa kanya, "Wala man lang kayong magagawa ng maayos. Tanungin ang kumpanyang nag-host ng auction mamaya dahil tiyak na nerehistro niya ang kanyang kumpanya kung dumating siya para lumahok sa auction. Magagawa mong malaman ang tungkol sa lalaki sa pamamagitan nila." Nagliwanag ang mga mata ng Alapiers at pinuri niya, "Alam kong magkakaroon ka ng magandang plano, Mr. Covington. I'm sure gagana yan. Matagal nang natapos ang buhay ko kung kailangan kong umasa sa inyo," sabi ni Scott nang may pag-iinis. "Magsisimula na ang auction kaya gawin mo na mamaya. Gaano pa rin kalakas ang F***Sacker na ito? Marami pa siyang dapat gawin bago niya ako matalo." Makalipas ang ilang sandali, umakyat ang auctioneer sa entablado at masiglang sinabi, "Salamat sa pagpunta ngayon. Mayroon lamang isang item sa agenda ngayon, at iyon ay ang Downstream Investment LLC. Ngayon, bago magsimula ang auction, hayaan mong ilarawan ko ang sitwasyon natin ngayon. Kasalukuyan kaming nakatanggap ng kabuoang 22 valid na aplikasyon, na tumutugma sa 22 pamilya o kumpanyang naruroon na nag-apply para lumahok. Ang Downstream Investment LLC ay ang unang kumpanya ng pamumuhunan ng pamahalaang lungsod ng TEFA na nagpapatakbo sa mga pondo ng estado. Ayon sa patakaran ng mga nakatataas, sisimulan na natin ang auction para sa market ng kumpanyang ito na nagkakahalaga ng 16 na milyon. Sigurado akong naiintindihan na ng lahat ng nakaupo ang mga detalye ng kumpanyang ito, ngunit para lang bigyang diin, isino-auction namin ang pagmamay-ari ng Downstream Investment LLC sa kabuuan. Kabilang dito ang mga kasalukuyang kagamitan sa pagtatayo ng opisina, iba't ibang kwalifikasyon sa pamumuhunan sa pananalapi, at mga lisensya. Ang pambungad na bid ay nasa 3 milyong summer dollars. Walang karagdagang ado, simulan ang auction. Sa pagbubukas ng presyo na 3 milyon, ang mga interesadong bidder ay maaaring magsimulang tumawag sa kanilang mga bid ngayon. Katatapos lang magsalita ng auctioneer nang may nagtaas ng bidder card nila sa sulok ng kwarto. Ang numero 11 ay tumatawag para sa 3 milyon, mayroon bang mas mataas na bid? Ang numero 9 ay tumatawag para sa 3.1 milyon. Ang numero 13 ay tumatawag para sa 3.3 milyon.
Sa ilalim ng tuloy-tuloy na daloy ng mga bidder, ang presyo ng downstream investment company ay tumaas mula 3 milyon hanggang 8 milyon. Nakaupo sa gitna ng silid, tinitigan ni Scott ng masama si Jasper, na hindi pa nakakapagbid. Siya scoffed. Ang mga taong tumatawag ng mga presyo ngayon ay mga katulong na inimbitahan ni Scott. Kung hindi tumawag si Jasper ng presyo, kukunin ni Scott ang kumpanya sa mababang halaga. Kung itinaas ni Jasper ang kanyang bidder card, gagawin din ni Scott ang kanyang paglipat. Nakadepende na ang lahat kay Jasper ngayon. Sa sandaling ito, bahagyang naningkit ang mga mata ng lalaki. Nakuha niya ang isang bagay na sinabi ng auctioneer. Ang kumpanyang ito ay isino-auction kasama ang mga kwalifikasyon at lisensya sa pamumuhunan sa pananalapi nito. Ang benepisyong ito ay hindi umiiral sa kanyang nakaraang buhay. Ang opisyal na lisensya sa pamumuhunan sa pananalapi ay isang bagay na napakabihirang sa bansa, ngayon at sa hinaharap. 75% ng mga nakalistang kumpanya ng pamumuhunan, anuman ang laki, ay walang formal na kwalifikasyon. Sila ay umasa sa, o humiram sa, ibang kumpanya na gumawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1287. Sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng mainlands, nagsimula ring lumaki ang kahalagahan ng mga formal na kwalifikasyon at paglilisensya. Sa lisensyang ito, nangangahulugan ito na ang kumpanya ay maaaring legal na mag-isyo ng mga bono sa lipunan at mangolekta ng mga pamumuhunan mula sa publiko. Malaki ang kahalagahan nito. Kamakailan lamang, ang ganitong uri ng lisensya ay maaari lamang hawakan ng mga negosyo na nakatanggap ng mga pondo ng estado. Agad nitong pinataas ng 100 ulit ang halaga ng downstream investment company. Buzz. Napalingon si Jasper para tawagan si Buzz. Bahagyang kinabahan ang huli dahil ito ang una niyang auction. Mr. Lane, magalang na sagot ni Buzz. Medyo natuwa siya dahil alam niyang lilipat na si Mr. Lane. Tumawag sa presyong 16 na milyon. Natigilan si Buzz nang marinig niya si Jasper. Ang pinakamataas na presyo sa eksena ay 8 milyon, ngunit agad na nagbid si Jasper ng doble sa presyo. Bagamat hindi pa dumalo si Buzz sa isang auction dati, alam niyang hindi karaniwang nagbibid ang mga tao para sa mga bagay na tulad nito. Gayunpaman, nakita ni Buzz kung paano hindi nagpakita si Jasper ng mga palatandaan ng pagbabago ng kanyang isip at hindi na naglakas loob na magtanong pa. Hindi niya pinansin ang excitement na nararamdaman at itinaas ang bidder card. Ang numero 22 ay tumatawag para sa 16 na milyon. Umalangaw-ngaw sa buong venue ang excited na boses ng auctioneer. Nagkagulo ang bulwagan. Agad silang lumingon kay Jasper, na tumawag para sa ganoong astronomical na presyo. Hindi lang si Scott at ang kanyang mga katulong, ang mga negosyanteng nakarinig sa nakarehistrong kapital ni Jasper sa pinto kanina ay nakatingin din sa lalaki. Naisip ng una na walang mas alam si Jasper, habang naiintindihan naman ng huli na may kakayahan si Jasper na gawin ito. Sa tingin mo matatalo mo ako dito? Itinagilid ni Scott ang kanyang ulo at ngumiti ng nakakaloko. Ang numero 1 ay tumatawag ng 17 milyon. Umalangaw-ngaw ang boses ng auctioneer matapos itaas ni Scott ang kanyang tablet. 17 milyon ang pupunta ng isang beses, mayroon bang gustong mag-alok ng higit pa? Ang downstream investment company ay nagkaroon ng revaluate na halaga na 16 na milyon. Gayunpaman, ang mga revaluation sa auction ay karaniwang nasa 20% mas mababa kaysa sa halaga sa pamilihan, kung hindi, walang saysay ang isang auction. Kaya naman, hindi nakakagulat na makita ang presyo na umaabot sa 17 milyon. Sinimanggutan ni Scott si Jasper pagkatapos tawagin ang kanyang presyo. Hindi ba mayaman ka? Hindi mo ba ako gustong hamanin? Halika na isa. Nawalan ka ba ng boses? Tumawa ng malakas si Scott. Kasalukuyang may sinasabi si Jasper kay Buzz. Ang una ay mukhang casual at kalmado, habang ang huli ay may ekspresyon ng pagkabigla at hindi paniniwala. Pagkatapos magsalita ay agad na tumayo si Jasper. Inayos niya ang kanyang damit at sinabi kay Buzz, may gagawin pa ako kaya aalis muna ako. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Napalunok si Buzz at tuwang-tuwa na tumango. Kung ganoon ay aalis na ako. Ipaubaya ko na ito sa iyo. Pagkatapos ay naglakad si Jasper patungo sa mga pintuan kasama si Julian habang nakatingin ang lahat. Tumakas siya. Natigilan si Scott at tumawa ng malakas.
Dito ko iniisip kung gaano ka kalakas. Ba't ganyan ka lang tumakas? Bago makapagmalaki si Scott, itinaas ni Baz ang kanyang tablet. Number 22 ay tumatawag para sa 100 milyon. Lahat ng naruroon ay dump truck sa narinig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1288, 100 milyon. Iyon ay isang siyam na digit na numero, isang-isa na sinusundan ng 8 zero. Ang Summerland ay may populasyon na higit sa 1 bilyon, ngunit 79.9% ng mga tao nito ay hindi kailanman makakakuha ng napakaraming pera sa buong buhay nila. Habang hinihigop ng lahat ang malamig na hininga, nagkataong langit-ngit ang pinto ng meeting room nang buksan ito ni Jasper. Unti-unting lumayo ang kanyang mga yabag, ngunit mas lalong lumakas ang tunog ng mga dumalo na puso sa silid. Pagkasara ng pinto, nagkagulo ang venue. Nagsimulang mag-usap ang lahat. 100 milyon. Iyan ay 100 milyong summer dollars. Hindi kahit na ang net worth ng lahat ng tao sa kwarto ay katumbas ng ganoong halaga. Maging si Scott ay natigilan. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na panasan ang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha bago natigil ang kanyang ekspresyon. Nag-alinlangan pa siya kung tama ba ang narinig niya. Bumangon si Scott at sumigaw, "What the F***? Magkano ang nabid mo?" Nakaalis na si Jasper kaya nakatitig lang si Scott kay Baz at nagtanong. Hindi natakot si Baz. Nagkibit balikat siya at hinawakan ang benda sa ulo. Nang makita kung gaano kamukha ni Scott ang hitsura niya, mahinahong sumagot si Baz, "Nagbid ako ng 100 milyon." Bumilis ang tibok ng puso ni Scott at bumilis ang kanyang hininga. Kailangang ibenta ng pamilyang Covington ang lahat ng mayroon sila para kumuha ng 100 milyong summer dollars. Gayunpaman, napakadaling kinuha ni Jasper ang perang ito para makuha ang Downstream Investment Company. Ano, nagbibiro ba siya? Sa sandaling ito, naramdaman ni Scott na parang sinira ng isang big shot ang kanyang mga plano habang siya at ang kanyang grupo ng mga tao ay naglalaro ng bahay. Anong sinabi sa'yo ng amo mo, kuya? Huwag makipaglaro, kailangan mong bayaran ang presyong tinawag mo. Kung hindi, pareho kayong mamamatay ng iyong amo. Bumalik sa isipan ni Baz ang sinabi sa kanya ni Jasper nang marinig niya ang masamang tono ni Scott at nakangiting sumagot, "Sinabi sa akin ng boss ko na wala siyang oras na mag-aksaya sa inyo ng mga tao rito." Tumatawag siya ng 100 milyon kaagad para pigilan kayong mga tao. Oo naman, dagdag ni Baz na may sobrang dominanteng ngiti. Sabi rin ng boss ko, kung patuloy kang magtataas ng presyo, tatawag din tayo ng 200 milyon. Hanggang sa hindi mo na kaya. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng naroon nang marinig siya. Meron pa. Itong 100 milyon ay lampas na sa ating kakayahan, okay. Dinudurog ni Scott ang kanyang mga bagang. Noong una ay binalak niyang durugan ng pera si Jasper sa auction na ito. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng anuman, agad na naglabas si Jasper ng 100 milyon para tuluyan siyang madaig. Bumaha sa dibdib ni Scott ang galit, kawalang paniwala, at takot. Isa lang ang nasa isip niya ngayon. Alamin kung sino siya. Ngayon din. He's got to be someone powerful otherwise hindi siya makakalabas ng 100 milyon ng ganon-ganon lang. Wala akong pakialam kung sino siya, pero babayaran ko siya sa pagpapahiya niya sa akin. Sa tahimik na silid, lumunok ang auctioneer at maingat na nagtanong, 100 milyon ang pupunta ng isang beses. May handang mag-alok pa ba? Ang pangungusap na ito ay nagpabalik sa realidad ng lahat na nagulat sa kahabag-habag na ekspresyon ni Scott. Lahat ay umiling at mamantong hininga. Sinong niloloko nila? Ito ay 100 milyon. Walang sino man ang kayang tumawag para sa mas mataas na presyo. Ito ay isang auction ng mga ari-arian ng pamahalaang lungsod ng TEFA. Walang maglalakas loob na ipagsapalaran ang galit sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbibiro tungkol dito. Malaki ba ang 100 milyon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1289. Hindi naman. Si Jasper ay nasa mabuting kalooban habang siya ay sumakay pabalik sa hotel. May dahilan kung bakit angel investments lang ang ginawa ng JW Capital at bihirang masangkot sa securities financial market ng bansa. Ito ay dahil ang JW Capital, kung saan si Jasper ang mayoryang shareholder, ay walang lisensya sa pananalapi. Halos imposibleng makakuha ng ganoong bagay. Higit sa lahat,
Walang paraan na makukuha ng sino man ang kanilang mga kamay nang walang suporta ng mga pondo ng Estado. Ang pangangasiwa sa paglilisensyang ito ay itatag lamang ng bahagya sa susunod, pagkatapos ng 2008. Maaaring lihim na isali ni Jasper ang kanyang sarili sa securities market, at tulad ng karamihan sa mga financial company, karaniwang pumikit ang gobyerno. Gayunpaman, hindi binalak ni Jasper na kunin ang panganib na ito. Sa kabutihang palad, habang kumukuha siya ng mga scrap sa Tefa City, nakuha niya ang lisensyang ito. Naka-jackpot siya sa pagkakataong ito. Kalimutan ng 100 milyon, handang magbayad si Jasper ng 500 milyon para sa kumpanyang ito at lisensya. Gayunpaman, curious na ngayon si Jasper kung bakit nagkaroon ng lisensya ang Downstream Investment sa pagkakataong ito sa kabila ng wala itong lisensya noong nakaraang buhay niya. Walang ideya si Jasper kung ano ang nagbago sa dalawang timeline na ito. Kakabalik lang niya sa hotel nang dumating si Baz. Hindi nagtagal. Tapos na, Mr. Lane. Tuwang-tuwa pa rin si Baz. Nagkakahalaga ito ng 100 milyon. Bagamat hindi niya pera, nakaramdam pa rin ng matinding pagkahilo si Baz na siya ang tumawag sa presyo. Napakasarap ng pakiramdam. Hindi nagtaas ng presyo si Scott. Tanong ni Jasper. Tumawa ng malakas si Baz at sumagot, taasan ang presyo. Mr. Lane, hindi mo nakita kung gaano siya kasim noon. Para siyang nakalunok ng langaw, 100 milyon ang durog sa kanya ng buo, wala siyang sapat na pera para itaas ang presyo kahit na gusto niya. Mabuti kung ganoon, tumanggo si Jasper at sinabing may kasiyahan. Matapos lumipas ang pananabik, umupo si Baz at sinabing, Mr. Lane, akala ko noong una ay makukuha natin ang negosyong ito sa halagang humigit kumulang 10 milyon, ngunit sa huli ay gumastos tayo ng 100 milyon. Natatakot akong matatalo tayo. Umiling si Jasper at sumagot, hindi naman mawawala. Kumita tayo ng malaking kita sa pagkuha na ito. Natigilan si Baz at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Jasper. Gayunpaman, bago pa siya makapagtanong tungkol dito, isang sunod-sunod na malalakas na katok ang narinig sa pintuan. Agad na tumayo si Baz para buksan ang pinto. Bago pa makita ni Baz kung sino ang nasa pinto pagkabukas nito, may tao sa labas na sinipa si Baz pabalik sa kwarto. Si Baz ay sumigaw at pasuray-suray na paatras, ikinulong ang isang kamay sa kanyang tiyan. Lumingon siya para sumigaw kay Jasper, Mr. Lane, may dinala si Scott. Nanlamig ang tingin ni Jasper, at tinulungan niya si Baz sa isang upuan. Sabay pasok ni Scott sa kwarto. Tiningnan niya ng masama si Jasper. Wow, Jasper, paano mo nagawang magsinungaling sa akin ng ganyan? Ang may-ari ng JW Company. Walang ekspresyon na tiningnan ni Jasper si Scott at mahinahong nagtanong, sino ang hindi sumipa sa kanya. Si Scott ay may isang grupo ng matipunong alipin sa likuran niya habang sumisigaw siya, Model 1 Earth Asterisk Sacker, kausap kita. How dare you change the topic? Tinatanong kita, sino ang sumipa sa kanya? Tinitigan ni Jasper si Scott at malakas na sumigaw. Natigilan si Scott. Hindi niya inaasahan na mas malakas ang boses ni Jasper kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, isang malakas na lalaki ang sumulong mula sa likuran ni Scott at ngumisi. Sinapak ko siya. Bakit? Hindi mo gusto ito. Pagkatapos ay halika at labanan mo ako. Ngumisi si Scott at sinabing, ang yabang mo kasi nakakalaban mo ang Alapiers mo, Jasper. Ito ang pinakamahusay na manlalaban sa Tiger Head Gang ng Tefa City. Tingnan natin kung sino ang mas mahusay na manlalaban, Ham. Julian, baliin ang kanyang mga paa. Malamig na sabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1290. Pagdating sa karakter ni Jasper Lane. Ang lalaking ito ay madaling kausap sa halos lahat ng oras. Ito ay totoo hanggat hindi ka lumampas sa linya. Ganyan ang nangyari kay Henry noon at kay Baz ngayon. Si Henry ay isa sa iilang tunay na kaibigan ni Jasper sa buhay na ito. Kaya naman, labis siyang pinahahalagahan ni Jasper. Tungkol naman kay Baz Willis. Mas gusto ni Jasper na suklian ang lalaki sa kabutihang ipinakita niya sa nakaraang buhay ni Jasper. Maaaring hindi nakaligtas si Jasper hanggang sa muling magkatawang tao kung hindi dahil kay Baz. Maaaring pinili niyang magpakamatay pagkatapos natugisin ng mga online na pautang at mga loan shark na humihingi ng pagbabayad.
Sa mahabang panahon, pinayuhan din ni Baz si Jasper bilang isang elder. Dahil sa lahat ng ito, si Baz ay isang taong may natatanging kahalagahan din kay Jasper. Walang paraan na matitiis ni Jasper nang makita niyang binugbog si Baz ng mga taong dinala ni Scott. Samantala, hindi na nagdalawang isip si Julian matapos niyang matanggap ang tagubilin ni Jasper. Nang lumipat si Julian ay agad na naging gulo ang eksena. Wala pang dalawang galaw mula kay Julian para masipa sa lupa ang numero 1 manlalaban na ito ng Tiger Head Gang. Ipinatong ni Julian ang isang paa sa kanang paa ng lalaki at idiniin ito. Narinig nila ang bitek ng pagkabali ng buto na sinundan ng malagim na pag-iyak ng lalaki. Pagkalipas ng ilang segundo, ang silid ay sumabog sa lubos na kaguluhan. Ang lakas ng loob mo, Jasper. Si Scott ay natakot. Hindi niya akalain na ganoon ka-protective at mabangis si Jasper. Subordinate lang niya iyon. Dapat ay sapat na ang isang sipa para sa isang sipa, ngunit binali ni Jasper ang mga binti ng umaatake. Hindi maintindihan ni Scott. Hindi maiintindihan ng isang tulad niya kung gaano kahalaga si Jasper sa mga taong nasa tabi niya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi magkakaroon ng subordinate si Scott na tunay na tapat sa kanya. So paano kung maglakas loob ako? Malakas ang boses ni Jasper. Tiningnan niya si Scott ng masama at sinabing, "Ikaw man, Scott, o ang pamilya mo sa Covington, hinihimok kitang gawin ang iyong makakaya. Nakakita ako ng higit pang mga trick kaysa sa naiisip mo mula nang simulan ko ang aking negosyo at ihanda ang landas kong ito. Ngunit kung hinawakan mo ang mga tao sa tabi ko, pagkatapos ay maaari kong sabihin sa iyo ngayon. Mata sa mata. Ipinapangako kung walang makakapigil sa akin at mapoprotektahan ka." Narinig ni Baz na sinabi ito ni Jasper habang nakatayo sa likod ng lalaki. Sa kabila ng paghawak ng kamay sa tiyan at sa sakit ng mukha, puno ng pasasalamat ang tingin ng lalaki. Sa sandaling ito, hindi magdadalawang isip si Baz na gawin ang anumang hilingin ni Jasper. F***sick ka, Jasper. Sigaw ni Scott at tinadyakan ang mga paa. Ito ang Tefa City, hindi Norris City. Huwag mong isipin na dahil lang sa mayaman ka, ibig sabihin ay kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang kapangyarihan ng pamilya Covington sa Tefa City ay higit pa sa maaari mong isipin. Gusto mo ba talagang kalabanan ako? Ngumisi si Jasper at sumagot, "Go against you." Ngayon mo lang na-realize. O naisip mo bang pwede tayong maging magkaibigan? Sino ka para maging kaibigan ko? Namutla ang kutis ni Scott sa sinabi ni Jasper. Sa totoo lang, habang pumunta siya sa silid ng hotel sa pag-aakalang magkakaroon siya ng tagumpay, talagang nakaramdam siya ng takot nang makita niya ang bangis ni Jasper. Higit sa lahat, hindi si Jasper ang medyo mayaman na negosyante na una niyang inakala na siya ang lalaki. Si Jasper ay isang negosyante. Oo, ngunit ang lalaki ay tunay na mayaman. Ang kayamanan na ito ay maaaring ganap na sirain ang pamilya Covington. Ang tanging kalamangan ni Scott ay ang Tefa City ay teritoryo ng pamilya Covington, at mayroon siyang kalamangan sa tahanan.